Welcome sa aking first ever mini vlog. Pang 5th day ko na pero ngayon lang niya talaga pinakinggan yung request ko na pumunta doon sa farm ng baba niya and makita yung mga isda. So yun, ang ganda ng bulaklak, by the way. Naglalakad kami and na-amaze ako kasi ang daming pine tree. And napakatahimik dito sa village kung saan nakatira si Pao Bay dito sa countryside. Nandito kami ngayon kasi may naayos siya ng mga dog queue bago kami pumunta ng Way High. So ayun, na-appreciate ko talaga yung beauty dito. So ito yung palaisdaan ni Baba. So yan ang lapad, na-amaze ako. Sabi ko sa kanya, dito kami matulog, ayaw niya, madami daw lamok. Tapos ayun yung kambing na binili niya last year kasi gusto daw ni Baba ng goat's milk. Alagang-alaga yan ni Bobby and ni Baba. Tapos yun yung doggy nila. Naawa ko, nakatali. So hindi ko na na-record. Nakita ko si auntie, yung auntie nila. Ayan. Pinagpitas ako ng mga prutas. Ay, prutas, sorry. Gulay pala to. Ayun, sumunod-sunod ako sa kanya. Ang lalaki ng mga kamatis. Tapos yan, may onion. Tapos okra. Hindi ko naman bet yung okra, pero sige na, oo lang ako noon. Hindi ko naintindihan kung ano sinasabi ni auntie. So, ayan yung mga nakuha namin. Tapos, ayan. Tinignan-tignan ko yung paligid. Ang daming tanim ni Baba. Ang tagal kasi ni Baubay, ayan na siya. Parating na siya. Hinihintay ko talaga siya kasi wala akong translator. Nahihirapan ako makipag-communicate kay auntie. Tapos inask ko sa kanya saan yung watermelon. Sabi niya wala na kasi nabunot na. So ayan sa gilid yung natira. Tapos itong mga talong na lang and yung mga gulay yung meron. Marami dito ngayon cucumber and yan yung kalabasa. Sa ngayon yan yung tanim ni Baba dito sa farm niya. Hindi siya umuwi, dyan lang siya natutulog. May maliit siyang kubo dyan. Kasi medyo malayo nga naman and ewan ko, ayaw niya lang na umuwi dito sa tinitirahan namin. So ayan, pinakita niya may chestnut. Tapos sa gilid ayan yung peras. Ito, na-amaze ako sa chestnut pero masakit kasi sa kamay yan. So ito yung peras, hindi niya maabot and hindi naman hinog. Sabi ko sa susunod, pinakita niya yung napulot niyang chestnut. Tapos sa susunod daw kuha kami niyang peras. Hindi kasi marami yung bunga ng peras nila ngayon. And wala na ring apricot. Nakakainis. Tapos pinakita niya sa akin, kinakain daw yun. Hindi, diba? So, ayan yung mga nakuha ni auntie. Tapos dinagdagan niya nitong kangkong. Ayan. Tapos yan, sabi ko, ang ganda naman dito. Gusto ko makita ng isda. Kaso hindi daw ngayon season ng paghuhuli ng isda nila. So, yan. Kinakaibigan ko yung kambing nila. Kasi nakakatakot. Baka mamaya sungayin ako. Yun yung tawag. So, ayan. Yung kawayan to wala lang. Ang ganda lang ng view. Tapos dito lumapit ako kay Baba kasi pinapasabi niya sa akin in Chinese na uuwi na kami. Tapos natatawa lang si Baba sa akin. Kasi hindi ko mabanggit-banggit. Tapos ayan yung mga manok niya and pato. Ewan ko sa mga bahay, ganyan yung kulungan nila dito. Baka kasi malamig. So, ayan. Nagdidilig si Baba ng mga tanim niya sa ngayon. Ewan ko kung nakalimutan ko tanong ko ano yung niya. Dinidiligan niya kung anong tanim dyan. Pero marami silang tanim sa ngayon. Hindi ko pa alam kung ano yun Grabe, hindi mo na kailangan bumili ng gulay kasi nandito na lahat ng mga gusto mong kainin. Sa bawat bahay makikita mo yung mga fig. Ang mahal nito sa Pilipinas. Tapos pabalik na kami, ayan yung village. Tinuturo niya kasi ibang bahay nila. 3 kasi yung bahay nila dito. So yun, kaya umikot muna kami, pinakita niya. Pinarentahan nila yung 2. So ito na yung lahat ng mga na-pick namin ng mga gulay doon. Ilalagay ko na kasama yung mga iba pang gulay dito. Ayan, ang daming watermelon. Tsaka mga sitaw. Hindi ako mahilig dyan pero sige na nga. Thanks for watching!